So andito ako ngayon sa Costco Wholesale. Ramdam mo na nagpapanik buying yung mga tao. Wala akong nakitang hand sanitizers, wala akong nakitang baby wipes, wala akong nakitang mga tubig. Ang tissue paper ubos, toilet paper, they're all gone. So try natin kung may mapuntahan pa tayong ibang store. Okay, kagagaling ko lang dito sa Costco Wholesale. Ubos sila ng bigas, wet wipes, yung Clorox wipes, mga antibacterial wipes na ubos, and then tubig, mga tissue paper, toilet paper, lahat ubos. So nagpapanik buying talaga mga tao dito. Wala naman akong intention na bumili ng kung ano-ano dyan. Kailangan ko lang bumili ng importante kasi you have to be ready kung baka mangyari yung lockdown na sinasabi nila. At least meron kaming na-stock na mga basic necessities. So ngayon, ang gagawin ko, since wala dito yung mga ibang gusto kong bilhin, pupunta ako sa ibang grocery. Tara, punta tayo doon para makita natin kung meron pa silang stock, okay? Andito naman ako sa kabilang store. Kita nyo sa likod ko. Yan yung area kung saan nakalagay yung mga tissue. Zero po. Wala. Empty. Kita nyo. Dito yung area lahat ng mga tissue. Makikita nyo doon, Scott sabi, pero it's all empty. Yan yung binibili namin na baby wipes. Pero it's out. Kahit tubig, ubos. Oh, yan na lang natira. Oh. Usually dito ang tubig. Kita nyo, bakante lahat. Nagpapanik buying yung mga tao. Hindi ko maintindihan kung bakit tissue paper, toilet paper ang mga pinapanik buying nila. Yung tubig maintindihan ko pa yun eh. Pero yung tissue hindi ko pa rin makita yung connection kung bakit sila namimili ng maraming tissue. Kailangan akong bumili ng baby wipes na mahirap nang maubusan kung sakaling nagkaroon ng lockdown. Alam nyo na, we need to prepare for yung worst case scenario, baka magkaroon ng lockdown. This time, nandito kami sa Filipino store. At yan, kubos po ang bigas. Pati brown rice, tinira. Walang bigas. Kagagaling ko ngayon dito kina mama. Since wala akong mahanap na bigas, and plano ko pa pumunta ngayon sa Costco, pero may nagsabi sa akin na maraming tao. Hindi naman nagkakagulo, maraming tao. Nararamdaman ko wala na namang bigas dun eh. Sila ate, thank you, binigyan nila ako ng isang bag ng bigas. Yan o. Mas importante yan sa akin, bigas, kesa sa toilet paper. I can live without toilet paper. So I love you ate, tsaka Manong Mike. Good morning guys. For the nth time, hindi ko na mabilang kung pang ilang beses ko na tong attempt para maghanap ng bigas. Lalabas ako ngayon, tatry kong pumila ng mas maaga. Magbubukas kasi yung wholesale ng alas 10 and it's only 8:30. Try kong pumila na, baka pwede nang pumila sa labas kasi may nagtip sa akin, kailangan ko daw pumunta doon ng mas maaga para makakuha ng mga items na gusto kong bilhin. Okay, kasi ngayon pa lang may pinatupad ng bagong batas, whatever, yung governor ng California. We are on lockdown. Hindi ko alam kung anong coverage no anong details ng lockdown, pero I'm pretty sure mas lalo na naman magpapanik yung mga tao dito. Grabe, ibang level ang panic level ng mga tao dito sa California. Talagang hinuhoard lahat. Yung isang araw pumunta ako sa Walmart para lang bumili ng gatas ng anak ko, wala, ubos. Ngayon for this day, gusto kong magdagdag ng extra diaper, baby wipes, at saka bigas. Yun lang naman eh. Yun na naman ang hinahanap natin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan itong lockdown na sinasabi nila.
Diba? So, drive muna tayo. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pila. Itong mga to, late na to nakarating. Wala nang aabutan itong mga basic necessities. Akala ko maaga na ako, pero ito, ang haba na ng pila. Ayan. Nandito na ako sa likod ng building. Paikot na yung pila dito sa building. Pero so far yung mga nagka-crowd control magaling. Okay naman yung pagmamanage nila. Walang nagpapanik. Lahat ng tao nagko-cooperate. So I have a feeling na makukuha ko yung mga dapat kong mabili. So stay tuned lang guys, okay? Guys, so ito, nakauwi na tayo dito sa bahay. At pinalad ho tayo na nakabili ng mga hinahanap ko ng ilang araw na. Katulad nung wipes, nung bigas. In addition dun sa bag na binigay ng sister ko. And nakuha din tayo ng tissue. Actually, okay lang sa akin kahit wala yung tissue eh. No? Nakakatuwa nga kasi kagabi. Hindi, 2 nights ago, nung nagjo-duty ako, tinanong ako nung katrabaho ko na nurse. Sabi niya, totoo ba yun? Sabi niya, yung tabu. Sabi pa niya, tabu. So, anong pinagsasabi nitong tabu? Tapos na-realize ko, yung tabo nga, binabanggit niya yung tabo na ginagamit daw ba natin as Filipinos yung tabo. Eh, sabi ko, oo. Oo naman, sabi ko, yes, I use it. Sabi niya, I don't understand. Sabi niya sa akin, how do you do it? Ang akala yata nila, yung ini-splash mo lang yung tubig sa wet poo mo. Yung wet poo, i-splash mo lang yung ganun. Pero, sabi ko, hindi. Siyempre, hindi malilinisan yung pet mo nun. Di ba? Kailangan mo linisan with your hands. Sabi ko, I use my hands to clean my ass. Hindi sila makapaniwala. Well, ganun tayo. We can live without tissue. Kahit na anong tissue, okay lang sa amin. Basta meron kang tubig at sabon. I can live without that. Kahit yung tubig, may nakita akong tubig kanina doon sa Costco, kaso hindi na ako bumili kasi we can survive without water. Basta merong tap water, papainit mo lang yon, boil mo for like 10 minutes, meron ka lang drinking water. Diba? Back to basics lang tayo. Mas importante sa akin yung pagkain, talaga, pagkain. So, pumunta kami sa Filipino store siguro 2 days ago. Namili kami ng maraming delata, tsaka kung ano pa yung mga kailangan ng mga bata. I can feel na anytime soon magpipik na yung mga pasyente dito in general dito sa United States. Kung ano man yung bilang ngayon na nakikita nyo sa internet, sa YouTube, ng mga cases ng sakit na kinakaharap ng buong mundo ngayon, dadami pa to. And hindi ko nga sigurado kung makakauwi pa ako nito. Since I'm a nurse, I'm working in a hospital. Hindi ko alam kung safe pa ba na umuwi after kung ma-expose. Ngayon, hindi ko alam kung exposed na ako sa sakit. Yung iniisip mo na hindi ka makakauwi, hindi mo pwedeng expose yung mga anak mo sa sakit. Alam mo yun, hindi ko alam kung anong gagawin next after that. Pero anyways, let's talk about the panic buying na nangyayari dito sa Amerika. Ibang level ho, marami hong mararamdaman mo pag nandun ka sa grocery na nagpa-panic buying yung mga tao kasi nakatingin sila sa cart mo. Tingin sila sa cart mo. Ganun sila. Nung paglabas ko nun sa Costco wholesale kanina, nakatingin sila sa cart ko. Ganyan, para silang tanga. Oo, sinusundan ka nila hanggang makasakay ka dun hanggang may i-load mo yung mga grocery mo sa sasakyan. Tsaka hindi lang yun. Today pala yung day 1 ng lockdown na sinasabi ko. Sabi ko na mangyayari to. Although wala akong nakitang mga pulis sa labas para mag-control ng crowd kasi medyo tahimik naman sa labas wala nga traffic o konti sa sasakyan. At doon mismo sa grocery, sobrang organisado ng mga tao. Bawal kang bumili ng dalawa. Isang pack lang ng tissue, wipes, para lahat makabili. Pero na-late pa rin ako kasi wala akong nakuhang disinfectant wipes, which is very important at this point, pero that's okay. Alam niyo ba, nung December pa lang of
of last year. Medyo iba na yung pakiramdam ko. Siguro hindi, in December, January siguro, first week, na nakita ko, meron ako opportunity na bumili ng maraming Alcogel. Kaso si wife ko talagang kinukontra talaga ako eh. Tignan mo ngayon, it's a hot commodity. Pero nakabili pa rin ako ng 4 na litro. So, 4 na bottles. So, I think that would be fine. Magagamit namin yan. Isa pa kung bakit nasabi kong grabe ang panic buying dito. Kasi kahit mga baril, mga guns and ammos, talagang pinipilahan nila online. Yung mga lokal dito, namimili sila ng baril. Kahit grabe pala dito. I've never experienced this one. Ngayon ko lang na-experience. Kaya hindi mo maaalis yung kaba sa dibdib mo eh. Lalo na pag iniwan mo yung mag-iina mo dito sa bahay para mag-work. Hindi mo matatanggal yung kaba, di ba? Pero sana ho malagpasan ng buong mundo. This is a global crisis na I just wish na ma-overcome natin ito. Kung patuloy na dadami ho yung cases natin, magko-collapse ho yung healthcare system natin. Ganoon ho mangyayari. Tao din ho yung mga nurses, tao din ho yung mga doctors. Pwede ho silang tamaan ng sakit. At ganoon ho nangyari sa mga ibang bansa. Katulad ng China, Italy, na mga namatay na healthcare workers. And I feel bad, I feel sad. I'm deeply saddened sa sitwasyon ng Pilipinas. Outnumbered ho. Hindi lang yung mga facilities, yung mismong mga personnel. Kukunti ho yung mga nurses dyan. Kung malalagasan pa ho ng mga tao dyan sa Pilipinas, I don't know kung paano i-handle ng gobyerno yan. Siguro dasal na lang muna pwede natin gawin, ipagdasal po natin yung sitwasyon, yung health ng mga tao, na sana wala nang ma-infect pa. Pinagdadasal ko rin sana yung disiplina ng mga tao dyan sa Pilipinas. Please naman, makipag-cooperate naman kayo. Napapailing ako ng ulo pag nakikita ko yung balita sa news eh. Yung mga kabataan, biruin mo, umiinom pa sa labas, gumigimik, pag-alagala pa sa labas. Ano lang naman yung magstay ka sa bahay, di ba? Pinapagpaliban nila, they don't give, hindi kasi nila sineseryoso eh. So, ang sisti kasi dyan, siseryosohin na lang ng mga tao yan pag isa sa mga kapamilya nila tinamaan. Yun lang eh, wag nyo na hong antayin yun guys. This is a serious threat sa lahat to. Itong sakit na to, wala akong pinipiling tao ngayon, mayaman, mahirap, may pera ka o wala. This time I truly believe na lahat tayo pantay-pantay. Nakita ko na sa TV lahat ng mga high personnel, kahit mga politiko, meron silang sakit at tinamaan sila nito. O basta yun lang guys. Kung ano ho yung sinasabi ng gobyerno, please lang ho, sundin ninyo. Huwag kong matigas ang ulo. This is the only way to control the cases. Kasi pag hinayaan ho natin dumami yung cases natin, ang magsasuffer ho, parang domino effect ho yan eh. Dudumugin ng cases ang mga hospital, kulang ang staff. Kung 24 oras magtatrabaho yung mga doctors and mga staff, ano mangyayari? Babagsak ang kanilang immune system, magkakasakit sila, tatamaan sila ng sakit. What's next? Lagas ang staff. Ano mangyayari pag walang mag-aalaga sa mga pasyente? Diba? Tikok. Ganun lang. That's what's happening in Italy. Outnumbered na ho sila. Nobody's prepared. Even America, alam ko hindi ho ready ang Amerika sa ganitong sitwasyon. They're doing their best measure. Yun na ako pakiusap po sa inyo guys. Sundin ho natin kung ano yung mga batas or mga panukalang pinapatupad ng gobyerno o yung mga local governments ho dyan sa lugar ninyo. Sundin nyo ho. Yun lang ho ang best way para makontrol natin itong pagdami ng mga cases natin. So far dito, wala pa naman ako nababalitaan ng mga Pilipino na nurses or doctors na naapektuhan o na-infect na. Wala pa naman po. Yun lang guys, maraming salamat.